Sa isang payak na baryo sa bundok, nakatira si Andres, isang binata na matagal nang nagsusumikap para sa kanyang pamilya. Siya ay masipag sa pagtatrabaho sa bukid upang maitaguyod ang kanyang mga magulang na may edad na, pati na rin ang kanyang mga nakababatang kapatid. Sa kabila ng kanyang pagod at hirap, hindi siya sumuko dahil mahal niya ang kanyang pamilya. Isang araw dumating ang isang matinding pagsubok. Ang kanilang taniman ng palay na inaasahan nilang magdadala ng pagkain sa loob ng ilang buwan ay nasira ng bagyo. Sa kawalan ng sapat na mapagkukunan, nagdesisyon si Andres na mangutang sa bayan upang makabili ng binhi at muling simula ng pagtatanim. Ngunit dahil sa laki ng utang, ang interes nito ay mabilis na lumago at si Andres ay nahirapan itong bayaran. Ang kanyang mga kapitbahay at kakilala ay nagsimulang magbulong-bulungan tungkol sa kanya. Si Andres, may utang na siya, hindi na niya kaya ang responsibilidad. Ang mga salitang ito ay nagbigay sakit sa kalooban ni Andres, ngunit hindi niya pinansin. Sa halip, patuloy siyang nagtrabaho araw at gabi. Sinusubukan niyang makabangon mula sa kanyang sitwasyon. Isang araw, dumating ang isang pagkakataon para magtrabaho sa malaking bayan. Ang trabaho ay mabigat, ang pagpapasan ng mga mabibigat na sako ng mga ani at produktong pang-agrikultura. Sa bawat hakbang, nararamdaman ni Andres ang bigat ng kanyang responsibilidad at ang hirap ng kanyang sitwasyon. Ngunit sa kabila ng sakit ng katawan, naalala niya si Jesus sa ikalawang istasyon ng krus. Si Jesus ay nagpakumbaba at pinasa ng kanyang krus kahit alam niyang masakit at mabigat. Hindi siya tumigil dahil sa kanyang pagmamahal sa tao, kaya't kahit mahirap, hindi rin ako titigil, bulong ni Andres sa sarili. Ang mga araw ay naging linggo at ang hirap ay hindi nagbago. Subalit ang sipag at pananampalataya ni Andres ay nagbigay inspirasyon sa mga taong nakakakita sa kanyang sakripisyo. Ang kanyang dedikasyon ay unti-unting nagdala ng liwanag sa kanyang pamilya at sa mga tao sa paligid niya. Sa huli, nagawa niyang bayaran ang utang, maibalik ang kanilang taniman at maitaguyod ang kanyang mga kapatid. Aral. Ang ikalawang istasyon ng krus ay nagsisilbing paalala sa atin na sa kabila ng bigat ng ating mga krus sa buhay, mga hamon, sakripisyo at paghihirap, tayo ay pinalalakas ng ating pananampalataya, pagmamahal sa kapwa at tiwala sa Diyos. Tulad ni Jesus, ang pagpapasan ng krus ay hindi lamang tanda ng hirap, kundi ng tapang, pag-asa at pagmamahal. Ang kwento ni Andres ay nagpapakita na sa bawat pagsubok, may aral na nag-aantay at may tagumpay na nakalaan.